Isang buwan na lang, months na. Kamusta na ang 2025 nyo? So far, so good ba mga frenny? Dahil nga sa isang buwan na lang ay September na. Lalaktaw muna tayo ng mga usapin at pag-uusapan natin ang nalalapit na 2026. Malamang sa malamang, months na ng 2025 or Enero na ng 2026 ito, pinapanood mo. Ang purpose ng video ito ay upang mas malaman natin na mas maaga kung anong enerhiya ang hatid at meron ang taong 2026. Ito ay upang mas lalo nyong maintindihan na kada taon po magkakaiba ang enerhiya. Kaya kung sablay ka sa mga nagdaang taon, maring this time, Frenny, bumingo ka na. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian podcast vlog. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung anong taon natapat sa animal cycle ang 2026. Ito ba ay maganda? May pagbabago ba? May naghihintay bang tinatawag na restart, refocus, renew, and relove? Tara mga frenny, sabay-sabay nating kilalanin ang 2026 at pag-usapan natin kung ano ang dala nito. 2026. Isa sa pinaka-famous animal sign ay natapat po sa 2026. Ito ay walang iba kundi ang animal sign na horse. Yes mga frenny, ang 2026 ay Year of the Horse. Whoops! Wait lang, wag mo munang skip ang video ito dahil may mga dapat kang malaman sa 2026 Year of the Horse. Well, unless kung gusto mong palagi ka na lang ganyan na sumusunod sa agos ng buhay at walang patutunguhan, then wag kang makinig. Pero kung gusto mong maiayos ang enerhiyang dala ng Year of the Horse, then I suggest tapusin at intindihin mo ng maigi ang bawat detalye at gabay na sasabihin ko. Ready? 2026 Year of the Horse. Kung ikaw ay ipinanganak sa mga taong 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 at ang taong 2026, ikaw ay under the Chinese animal sign na horse. Ang mga taong ipinanganak sa taon na nabanggit ay may mga karakteristik na pagiging sosyal, high-end, passionate, charming, and sometimes isa sa mga popular or famous na tao. Sociable sila kung maituturing, kaya expect mo sa isang party meron sila. Dahil nga sa katangian nila na may pagka-sociable, lagi nilang isinasama ang kanilang sarili sa kung anong event or activities na pwede nilang gawin, even sa pagdidesisyon. Malakas din ang kanilang personality. Dahil sa pagiging bibo, kung minsan, ito ang nagiging dahilan ng kanilang failure sa buhay. In short, padalos-dalos or accept lang sila ng accept sa isang situation. Imbis na matapos o masolusyonan ng isang bagay, hindi ito nangyayari. Minsan kasi, madali lang silang magsawa sa isang bagay, sitwasyon o pagkakataon, even sa mga kakilala o karelasyon. One of the crowd's favorite ang mga taong Year of the Horse. Minsan din talk of the town o kumpulan ng chismis ang kanilang pangalan. Open sila sa mga challenges ng buhay, pero kapag nag-fail sila, asahan nyo, medyo matagal silang makarecover o matagal makamove on. Narito naman ang kompletong birth element chart ng Year of the Horse. Sa unang bahagi ng ating aralin, sinabi ko sa inyo na mahalagang pag-usapan natin ngayon ng mas maaga ang patungkol sa 2026 Year of the Horse. Ito ay sa kadahilanan pagpasok pa lang po ng months ngayong 2025, magkakaroon na ng mas maagang pagpasok ng air energy ng Year of the Horse. Meaning, ngayon pa lang na 2025 months ay makakapansin na ang ilan sa inyo ng enerhiya na paparating ng Year of the Horse, at dahil dito, mas mapapansin mo na parang sumasang-ayon sa iyo ang pagkakataon sa anumang goal mo ngayong 2025. But remember mga frenny, hindi ito dahil sa taong kasalukuyan. Sabihin na nating siniswerte ka sa ngayon 2025 months dahil sa tulong ng enerhiya na nagmumula sa papasok na 2026 Year of the Horse. Nagmimix yan. So be careful mga frenny, dapat nyong unawain na kung sumasang-ayon man sa inyo ang panahon, laging itatak sa ating isipan ang pagiging mabuting tao sa kapwa. Huwag po tayong manglamang. Dahil ang months ay mix ng air energy mula sa paparating na 2026 Year of the Horse at ang 2025.
Hindi ito kadalasan nangyayari sa bawat elemento or sa bawat element. Taon ang bibilangin bago ulit mag-mix ang enerhiya sa kasalukuyan at sa paparating na taon, at ang isa nga ay ang 2026. Malaking impact sa bawat enerhiya ng tao ang enerhiya ng horse. In short, sa bawat Chinese zodiac signs ay may impact ito. Ang 2026 ay Year of the Red Fire Horse. Ulitin ko ha, ang 2026 ay Year of the Red Fire Horse, kung saan magdadala ito ng napaka-powerful, napakalakas na enerhiya sa bawat zodiac animal birth year. In short, lahat tayo makakaranas ng improvement, movement, pagbabago sa lahat ng sitwasyon or goal or plan natin sa buhay, which is good. 2026, Year of the Red Fire Horse. Ang mga taong may animal sign na horse at under this element of fire ay isang taong matalino, mausisa, makulit, and sometimes do their own research, independent, at may sense of freedom. Meaning, gusto nila na malaya silang makakagalaw, nakakadesisyon sa anumang sitwasyon. Mahilig sa travel or adventure ang mga fire horse. Sa taong ito, 2026 Year of the Horse, mas magiging aktibo ang lahat. Magiging busy sa mga bagay o goal na gustong matupad. But remember, gaya ng apoy at ng kabayo, pag-iingat ang tanging kailangan dahil baka grab ka ng mga opportunity sa buhay ma-out of focus ka o ma-out of line ka at tuluyang dahilan ng pagkabagsak mo. Don't run like a horse. Instead, make every move na parang yun na ang end, na parang yun na ang finish line mo. Importante na mabalanse mo ang bawat enerhiya. Sa susunod na mga aralin patungkol sa 2026 Year of the Fire Horse ay tatalakayin natin yan. But for now, ito muna ang paunang aralin at idea na maibabahagi ko sa inyo ngayon. At least may mga idea na kayo for 2026 Year of the Horse. Ang mga nabanggit ko ay gabay lamang. Mahalaga pa din ang pagdarasal ng taimtim, samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.